Hello! Magandang araw! Sa probinsya, ito hindi pinapansin. Sa probinsya namin hindi ito pinapansin. Ito ay bunga ng malunggay. Noong nakarating ako ng excuse me. Nakarating ako ng Maynila. Nakita ko sa palengke, mayroong ganito, bunga ng malunggay. Sabi ko, ano kayang gagawin sa bunga ng malunggay? Tapos mayroon akong kamag-anak, si Ate Suping. Hello, shout out Ate Suping Godines. Ayan. Siya yung nagturo sa akin paano gulayin ang malunggay. Bunga ng malunggay. Kasi ang alam ko doon is dahon lang ng malunggay ang ginugulay. O ito pala, ayan, ginagay. Pero hindi na yung mga magugulang na or yung old enough na. Yung katamtaman lang, yung malambot pa. Yan, ano na, balatan. Tapos, yan, ilagay lang ganyan. Ito, binalatan na ito ng kasama ko dito. Yan, pwede na itong ganunin din. Hindi niya diliretso din kasi katuturo ko lang din sa kanya kung paano magulay ng malunggay. Ayan. Ngayon, ganun lang siya pagbalat. Yan, ba? Yan, ganun lang yan. Nung araw, hindi ko alam kung paano pala gulayin ito. Yan. Ganun lang, balatan. Ayan. Tapos, ayan. Para sa mga hindi pa alam. Alam mo nyo, napakasarap nito kapag naluto pala. Okay. Ngayon, ang pagluluto naman dito, ang gagawin ko na lang, hindi ko naman pwedeng ituloy-tuloy ito hanggang luto na, hanggang pagkakain na kami, kasi baka maglaway kayo, no? Ayan, i-demo ko na lang, i-ano ko na lang kung paano ito gulayin. Ayan, actually galing ng rep ito kasi kahapon pa namin pinutol yung puno ng malunggay dyan sa tabi ko. Tinago na lang namin yung nakuha naming mga bunga. Ngayon lang namin tinatry ginugulay. Galing ng rep ito. Malambot pa ito. Tapos, magtanong naman nung una kung ano nito. Sabi ko, paano gulayin at anong ihahalo. So, napakadali lang. Ang kailangan nito ay mayroon kang, sa bagay, hindi naman siya tatalon kapag wala siyang kamatis at wala siyang sibuyas Tuloy-tuloy naman siyang maluluto Ang ano lang nito simple lang. Ang tinuro sa akin, pero nasa inyo naman kung anong gusto nyo gawin. Ang tinuro lang sa akin, kung mayroon kang pritong isda, o di kaya kung anong gusto mong ilagay. O di kaya tinapa, katulad dito. O ilagay ko lang sa, kunyari, kaldero na ito, no? Ilagay lang sa ilalim. Baka naman hindi maalis ang plastic, O sige, alisin natin ang plastic, syempre. Pero ang okay naman, Yan. Okay, ilagay lang natin ito sa ilalim ng kaldero. Tapos, ayan, paganyan. Tapos, mas maganda ang prito. Pero wala akong prito So, ngayon, kasi ito yung ulam namin ngayon Tapos, hiwa-hiwain mo ito. Ilagay mo rin dyan. Tapos, ibaw-baw mo yung itong mga ganito, yung mga pinutol-putol mo ng bunga ng malunggay. Pagkatapos nito, pakuluan mo na to. And then, siyempre, ang unang maamoy nito pag napakuluan mo, pag hindi pa siya luto, para siyang para siyang may amoy na hindi maganda, para malangsa. Ano ba naman tawag dito? Hindi siya mabango pag hindi pa siya luto. Malalaman mo na lang na luto na siya kapag mabango na ang amoy noong iyong niluluto. Hindi naman kailangang lakasan ang apoy. Katamtaman lang din ang apoy. Tapos, one time, maalaala ko, share ko lang. May sabi ko sa inyo, itong bahay ko, ang mga tao dito, in and out lang. Kaya pag na-timingan na nagulay ako dito, kung anong ulam ko dito sa bahay, kailangan kakain sila. Wala silang karapatang mamili kung anong kakainin nila. Maliban sa mga anak ko. Talo talaga ako sa mga anak ko kapag sila na ang mamimili ng pagkain. Sabi ko sa iyo, nagugutom sila pag dating sa lamesa Pag nakita na gulay, bigla silang busog Pero sa mga Indians, yung mga in and out dito sa bahay ko, kung anong hinahain ko, yun talaga ang kakainin nila. One time, naggulay ako ng ganito. Sabi ko sa kanila, masarap ito. Nung natapos na, hinaing na sa lamesa. Nagkataon na nahuli akong pumunta sa lamesa. Nauna sila sa akin.
Tapos dahil sa mabango nga, tumikim na siya. So ang ginawa niya, kumuha siya ng isang tangkay at kinain na niya. Kumain na siya. Pero hindi niya alam kung paano. Basta kumain na siya. Tapos nung pumasok na ako at umupo na ako, tiningnan niya ako. Pero siya, nguya siya ng nguya. Tapos tiningnan niya ako. Kasi ang pagkain nito, kapag luto na siya, siyempre, mabiyak siya. Isusubo mo, hahagurin mo nga siya. O di kaya, kung maarte ka, pwede mo siyang kukutsarain, kuhanin mo ang laman. Kasi itong matigas ito. Ang malambot lang nito at masarap yung nasa loob. Kaya kailangan pagbiyak mo, pwede mong kayurin sa kutsara kung medyo may pagkasosyal ka. Pero kami dito sa bahay, bibiyakin lang namin sabay hagod. Sobo, hagod. Baliktarin naman, sobo, hagod. Nakataas pa ang paan yan. Kaya nung nakita nung bisita ko dito, natawa siya. Sabi niya, ay akala ko'y ngunguyain at lunukin. Kasi hindi pa nga niya alam. Kaya nagtawanan kami. Huwag niyong lunukin ito ha. Mabibilaukan kayo. Hagorin ninyo o kutsarahin niyo kung gusto niyo. Or para masaya ang feeling mo kumakain ka ng bunga ng malunggay, ihagod-hagod lang. Wala. I-enjoy mo lang yung pagkain ng bunga ng malunggay. Okay? Lesson yan sa mga hindi pa marunong maggulay ng malunggay. Katulad ko noon. Sa ngayon, alam ko na. So, bye-bye!